Job. Okay, Job ta. Before the book of Psalms. Okay, we know the life of Job. No, kailangan sa kinabuhi ni Job. Muna si Job ang pinaka grabe o nagian sa kinabuhi. Si Job is sa Bible usa lang kaadlaw nawala ang iyang pulo ka anak. Unya ang iyang mga kabtangan sa Bible nga hurot pud tanan. But tonight, this morning, klaro kayo ang mensahe sa pulong sa Ginoo aron tun-ani hatagan pud dako kayo pagtagad pagsabot sa pulong sa Dios. Job chapter 14 verse number 1. Job 14 verse 1. And I believe this morning nakatabang jud ni sa tuwa ang mensahe and nagaampo pud ko no nga ang mensahe jud is will be a blessing sa tawag na kinabuhi this morning. Nana ko sa kunana ka sa amen. Okay, Job chapter 14 verse 1. Job chapter 14 verse number 1. Okay, ato basahon sabay-sabay tanan ang ready, start, begin. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Now, in the Bible, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Mag-pray ka, Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord, for this kind of verse na mga sabta, Lord God, sa among kinabuhi. Every time, Lord, kinaamin din sa kalibutan, Lord, na ay mga butang, na usay, lisod sabton, kay mga butang, Lord God, na usahay, nagkakalisod-lisod mi. But I believe, Lord, mauni jud mi ang amo ang tinuod nga kinabuhi, Lord. Because of this kind of verse, O God, na mga sabtan karon, nga dako kayong kahimuan, Lord, dakong kadaugan sa matag usa kanamo. Ug Lord, salamat kay sa kinabuhi nga imong gipahiram kanamo, Lord. Thank you kay Lord kay ikaw ang Ginoo nga nagmugna, naghimo kanamo, ikaw ang Dios na mao ay nag-iya sa among kinabuhi. Lord, karon nga buntag, Holy Spirit, convict the hearts of your people. Even, Lord God, sa among mga bisita, ikaw magatabang, Lord, nga masabta na mo ang imong pulong, maangko na mo, Lord God, ang mensahe nga naay kalipay, kung naa may mga sala nga makababag, Lord, mga butang nga makahinder, Lord God, sa pagtuon sa imong pulong, ang akong pag-ampo, Lord, tabangan ninimo, mapasaylo, Lord God, o walay butang makababag, Lord God, sa pagtuon sa imong pulong this morning, Lord, nagaay may gamay nga pagtulunan, Lord, na ma-apply na mo, Lord, sa among pagpanginabuhi. Ikaw, Lord God, mag-auban sa amuha, ikaw magatabang, Lord God, sa amuha. Lord, pananginin mo mga katawan, even me sa pagbalik sa imong pulong, Lord, gay kong wisdom, gay kong dakong kadaugan, Lord God. Lord, we put everything in your hands today. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Salamat. So once again, kanyang buntag. Huwag na. Kasi katulog ha. Okay, sa pala, katulog. Okay, ayaw sa simbahan. Okay, salamat kayo once again for this morning. Salamat sa inyong pag-add to. And inahinay, no, nakita lagi nato ang kadasig sa matag usa nga nagkapadayon mo sa simbahan o sa kalipay nako and also mga atong tawag na kauban sa simbahan pod nga makit-an mo this morning. Now it's on simple lang kay ang mensahe kaw nga buntag. Di nato ni dugay-dugayon dito lisod-lisoron. Now imo sa Bible verse number 1. In the book of Job chapter 14 verse 1, kung sa Bisaya paligsoon sa Bible says, ang tawo nga nahimugso sa babaye may jutay nga adlaw. Or may jutay nga mga adlaw. Now, imong tunaligso na Bible day nag-mention siya nga ang tanan nga tawo or ang tanan nga mga nahimugso gikan sa inahan. Isa may nahimugso gikan sa amahan, wala no? Tanan nahimugso gikan sa inahan. Na iyo sa Bible day tanan nagisoryahan diri. Ibig sabihin ikaw ug ako gi-mention diri gisoryahan diri. The Bible says that man that is born of a woman is of few days na alay jutay. Naalay mubo nga panahon. And the next verse, alawa niya. And next verse, and then the Bible says, mubo nga panahon ay what? O puno sa kasamok. Naay puno, naay tawag sol nga troubles, naay tawag nga problema, naay mga trials, naay kalisod, kagutom, kakapoy, kana-tanan maagiani mo na kay tungod. Mauna ang muna ang tinuod nga sa Biblia nga ang tanan nga tao gikan sa usa ka babaye mubo lang ang kinabuhi, mubo lang ang panahon. Unya naga problema, naga troubles. Man that is born of a woman in few days and full of trouble. In short, igsoon ang atong tinawag na kinabuhi ang kalibutana, jutay lang, mubo lang. Sa isa mga verse sa kabrihan, sa verse, maabot ang panahon nga ang atong kamatayon maabot. Okay, Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 9, verse 27. Hebrews chapter 9, verse 27. Sa mga Biblia diha. Kung naatay Bible, tanawa yung Biblia. Ito i-try, i-work out, karon igsoon nga buntag. Hebrews chapter number 9, verse 27. New Testament na buntag.
So ganina sa the book of Job, ato nakita dito nga ang kinabuhi sa usa ka tawo, due time. Usa nang due time, mubo. Okay? Laro na sa Bible, mubo ang atong kinabuhi. Pagkakaw tayo sa verse number 27, na Hebrews 9. Sabi saya na siya, Ibruhanon. Kapitulo 9, versikulo 27. Okay? Atong masahod sa bahay tanan, ready, start, begin. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Now, verse number 27, sa Bisaya pa ako basahon rin, o maingon nga kinig, katakta na ngadto sa mga tao, ingon sa niya, nga sa makausa mamatay. Apan human niini ang paghukom. No, ikson. Karon nga buntag, mo na ang mensahe, title sa mensahe, lindot kayo ni. And I believe, baka tabang rin sa matag usa ka na to. Mo na ang title sa mensahe, Bisaya ang title sa mensahe. Okay? Tawagan na ako ni anytime sa sipahan. Pag gusto na ko ibalik o balik karon nga buntag. Mo ni ang gilay sa Ginoo sa kasing-kasing this morning. Now, ang title sa mensahe mo ni. Okay, simple lang kayo ni. Ang tao mamatay man, mao ni. The message this morning so mo na title niya, dili nato masabtan ang value sa kinabuhi hangtod kung di nato masabtan kung unsay kamatayon. Ako balikon. Para klaro kayo. Dili nato masabtan ang value sa kinabuhi until masabtan nato kung unsay kamatayon. Now, igsoon, always remember, ang Bible nag-mention siya about kamatayon. Unsa ang kamatayon? Appointed. Appointment nato ni tubangan sa Dios. Appointed ni sa igsoon sa matag usa ka nato. Now, siguro sa pagtawag kinabuhi diri sa kalibutan, all of us, kung ngayon tayo igsoon, tanan na itawag na appointment, pero pwede ra i-cancel. For example, ugma, nakay-negosyo, nakay-tawag na negosyo, nakay-transaction ugma, and then, nakay-transaction, nakay-tawag na emergency kung kinabuhi, pwede na i-cancel. Sir, ugma na ito tayo, hindi, ako yung emergency, nakay-atuan sa akong asawa o sa akong pamilya, ay sir, pwede na i-cancel na. Now, every transaction ni mo sa mong tawag na kinabuhi, so pwede ma-cancel. Pero kaling kamatayo na transaction ni sa Ginoo, di pwede ma-cancel. It is appointed. Now, ba ikso na, batag usa na nato diri, maabot ang gitawag nga kamatayon. Amen. O ang pinakangilad na igsoon, every time na makita na may istorya ng kamatayon igsoon, ang pinakangilad na igsoon is kakitang tanan, wa ta kabalakong karusa. Dili ka makasiguro ay pasang likod pa kayo gawas karon. Makamata pa ko ugma, makanihok pa ko ugma. Now igsoon, walay na sayon sa matagusan ato karon dili igsoon na ugma, buhay pa. Always remember, ang kamatayon maabot sa itong kinabuhi. O ingon sa Bible, it is appointed unto man once to die. But after this, na ay punto sa itong kinabuhi, igsoon, na moabot ang gitawag na kamatayon. So that's why, igsoon, always remember, usahay, ulahin na natin mabaliw ang kinabuhi. Sa diya, igsoon, kung mamatay na ta. Always remember, di na ito masabtan ang pinaka-importante nga value sa kinabuhi. Kung di mo masabtan ang kamatayon, bagawin, igsoon, ang kamatayon, di angay kahadlukan. Ang kamatayon dili angay likayan. Ang kamatayon isod pilit pangandaman. Always remember, death is sure. Ang kamatayon walay pili na siya. Pagagmay man ka, madako man ka, may daran man ka, mabata man ka, ang kamatayon moabot kay naman appointed ni sa matag usa. And in the Bible isod, ang kamatayon is unstoppable. Walay makapugong. And every time isod imong sabto ng kamatayon, every time isod, from time to time, ang kamatayon maabot sa kinabuhi o tanan ta moagi ana. Walay tao nga nagalimutan nga magdugay sa kalibutan. Every one of us maabot ang kamatayon sa kinabuhi. Kaya naman, it is appointed na. Ang Diyos ang nagtuga ana, ang Diyos na naghatag ana si Muha o sa akuha na maabot ang kamatayon sa imong kinabuhi. May gawin example, for example lang, kung maabot ang kamatayon ni Mugma, yes, dangit ka matulong kung how about ang imong nahimo sa Diyos. Ay, pastor, dili pa ko mamatay ugma. Oy, kinsa na kaingon? Ay, pastor, like-on pa kung lawa sa buhay pa ko pa. Kinsa na kabalo? Wala. Only the Lord Jesus Christ ang Ginoo lang kabalo igsoon kung buhay pa ka ugma o dili na. But by the way, igsoon, samtang naapa kay kinabuhi, ipagamit sa Diyos. Amen. Always remember, dili mo masabtan ang Ginoo nga value sa kinabuhi. Hangtod ay tao mamatay. Usahay na ay mga tao ron kung ang ilang mga loved ones na sa tawag ka rungon, dira ka magkilak-kilak, maawa sa iluwa ko ba? Sa iluwa ko, ulahin lang tanan, katong buhi pa, wa ka napakita. Amen. Dira ka mag-alibyo, mapatay na. Usahay mga tao, dira ka ma-experience ang value sa kinabuhi kung ang sampuan patay na. Ang mga
mo. No, igsoon, di mo masabtan ang value sa kinabuhi until kung di mo masabtan ang kamatayon maabot, ang kamatayon di mapugnan, ang kamatayon anytime, pili ka mamatay. Amen. Simba po, pastor, kasama mo simba, patay na mata. Wala simba ko sa kamatayon. Once mamatay ka, sometimes ang tao, mahadlok sila kung kamatayon ni Suryan. Anong mahadlok mga tinuod ba na? Ang tao kung sila kamatayon, ngingian sila. Ano mangingian mga tinuod ba na? Ingo, Bible, ang kamatayon, maabot sa matagpusakan nato. Walay pili ni, ang tuminteryo. Ang tuminteryo, kita ka na, small, medium, large, extra large, na lumon dito. Nga naman, nagpamatuod na walay pili ang kamatayon. Magata man ka, matin-easier man ka, hinsog ang imong lawas, mamatay yun ka. Pero ang tao, wala na nila nasabtan. Mauna ang tao, ang kinabuhi nila, wala na nagtagang importansya kaya naman, wak kasabot kung unsay kamatayon. You know, so on, the Bible says, na ay mga butang matunan direksyon. Sa Biblia, na kay matunan din tulong ka butang karon, ganong na ay kamatayon. Siguro kita magpunta ka, pasok mamatay man tao, pasok. Napili mo siguro pasok din lang kung sa kalibutan, pasok no? Pag nangulangon na ka dire, gulay-gulay ko, mag-enjoy sa kalibutan, pasok pili mo rin aral ng direksyon, na ay kamatayon. Yun naman, number one, tulong ka butang. Nga itong masabtan karong buntag. Na ay kitawag, iksoon nga kamatayon. Number one, pasok na ay kamatayon. Atong nga bilang Biblia, inamong ko, okay, James chapter 4, sumo gamay. James chapter 4 verse 14. Ganong na ay kamatayon, pastor? Tanaw gali, ganong na ay kamatayon? Death will come. Maabot ang kamatayon from Bible atong kay suryahon siya. Ganong na ay kamatayon? Okay, James 4:14. Ang Bible niya. Ganong na ay kamatayon? Verse 14. The Bible says, ang Biblia, death will come. Tanan tayo sugal mga panaw ta. Tanan ta mga matay. Kung ayaw kahadlok, okay, ayaw ka worry sa kamatayon, kaya maabot pa na siya. But we need to understand na kailangan na mangandam. Verse 14. The Bible says, whereas you know not what shall be on the morrow. Sabi sa'yo, kaigsoon sanglit, kamo wala na sa'yo unsa ang may tabo sa ugma. Tinuod ba? Yes, tinuod na. Wala ka ba kung sa'yo tabo sa ugma? Verse 14. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kaigsoon, kahit pangutana diya, kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Number one po, igsoon, nganong na ay kamatayon? Simple na din, common sense na tayo niya. Na ay kamatayon tungod kay na ay kinabuhi. Tama? Ngano ang hayop mamatay? Buhi man. Ngano ang tanong mamatay? Buhi man. Ngano ang tao mamatay? Buhi man. Naamatay kinabuhi. Muna yung Bible niya, for what is your life? Kay unsa man ang imong kinabuhi? Ito verse 14. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kini sama sa alisngaw nga nagapakita sa mubong panahon ug unya nagakahanaw. Now remember Ikson, ang kinabuhi sa tao giulagway diri kusama sa usa ka alisngaw. Nakita ka alisngaw? Dili nakasuwa ang aso gani kung magdaog ka, abot sa pinakatungoy pa yun na o ngayon abot sa pinakapanganon. Ang alisngaw mao ni kana maglungag ka, ang buka ng linungag. Pag apoy mo sa linungag Ikson, kana gawa sa murag aso mo ni alisngaw. Okay, nakuha na to. Or kana sa highway, for example sa highway, irit pa daw, yung mura na galing. Kana makit-an yung mga aso diya, kana nag-agi sa highway, mo na alisngaw. O tanawa ni, unsa may tabo sa alisngaw? Makit-an for what? Ang moment. Kadali lang. O, ingon sa Bible, makit-an, kadali lang, and what? And then nagkakahanap. No, unsa may ginapoint na pastor, naay kamatayon ko kinaay kinabuhi. O, ingon sa Bible, ang atong kinabuhi, mubo lang yun. Please open your Bible, the book of Psalms. Psalms 90. Atong tunan ang kinabuhi sa tao. Karon nga henerasyon. Tanaw ka niya. Psalms chapter 90. Saan mo kapitulo 9? Okay, gato ang pulong sa iyo. Psalms chapter 90. Psalms chapter 90, verse number, wala, ang Biblia. So, verse 5. Okay, Psalms chapter 90. Psalms 90, Salmo 90. Number what is your life? Mubo lang kayo itong kinabuhi. Iksuon mo niya ang isumayo. Verse 9. So mo sa verse 9. Hangtod sa verse number, okay, verse number 12. Okay? Verse 9 down to verse 12. Yung sa Bible niya, kung pasahon, nanawan ng mga mata. For all our days are passed away in the wrath. We spend our years as a tale that is told. Verse number 10. Awan niya. The days of our years are what? 60 years and 10. And if by reason of strength, did it 80 years.
Yet is their strength, labor, and sorrow. For it is sown, cut off, and we fly away. Verse 11. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear. So is thy wrath. Verse 12. So teach us the number of our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Naigsoon mo ni, ang Bible, ingon sa niya, ang kinabuhi sa tao, mubo na yung kayo. It's just like what? A vapor that appeareth for a little time and then vanishes away. Now, for example, ang Bible, sa ato naigsoon na henerasyon, ang imong edad na nagkaman ikaw, 70. O, 70 lang ha. Tarawa na, verse number 10. Verse 10 ha. Ang mga adlaw sa among katuigan, okay? Kan uman og napuno, so 60 na, plus 10, pinaman, 70. So karon ito imong kunan ang mga tao karon, okay? Mo ni ang realidad ha, 70 years old, dira ang tama ato kinabuhi. Pero yung subay mo na kung madungagan man og 10 o maabot og 80, panalangin na gikan sa Dios. Pero yung Bible dre 70 years old lang gud ang atong kinabuhi. Dili para sa una sa mga naagi mga unang henerasyon na 900, na 500, na 600, na 120. Pero karon kita mga bagong mga generation, ang Bible nagsulti siya na 70 years old ang atong edad. Ang atong mga lolo, pag-abot pag 80 kayo, hinso pa man sa una, pero kita karon na dili, ambot lang kung pag-abot og 70. Sa pagkaon pa lang daan, giluan na ta. Sa manok, grabe chemicals. Okay? Sa gulay, grabe chemicals. Unya, mayroong tekson, atong kinabuhi, magdugay dili oy. Ang atong kinabuhi, mupo na kayo. Una to 70 yung kinabuhi ko ni. Nako example rin. Okay. Nako example rin. Ano ninyo? Taas dyan ang pisik. Okay? Ang Bible, ingon sa diyan, atong kinabuhi, 70 lang. Ato i-compare sa eternity exon. Ano ha? Okay. Ang atong kinabuhi sa atong tawag na pagkasuhanon, nga nila na siya. Okay, taas, okay? Oh, for example, nga ni. Oh, dire, mao ni ang imong 70 nga edad. Gamay na kayo kung imong taron ba? Pero sa imong unahuna karon, murag nagaano ko jud nag-extend ka ba madugay pa jud ka. Maabot na jud pila imong edad. Pero iba wala na sayon. Tanan ta maabot sa kaning 70 years old, posible diri sa 30 pa na daan, pwede ka makuha diri. Sa 40 pwede ka mamatay. Sa 50 pwede ka, sa 60 pwede ka mamatay. Pag pagka 70 patay kita. The question sa life, ingani ka mo po ang imong kinabuhi. Paunsa nimo gigamit ang imong kinabuhi? 70 years old na imong kinabuhi ha. Kung imong isipon, kung may someone mamatay, lang tawag kung sila kabutang dia, we will miss you. Ngano man, maski pa ng edad na 100, mingamon ng yapon na imat, ingana ka mo po ang kinabuhi sa tao. And you know what? 70 years old, mo na imong life. 70 years old, ingana imong life. I-compare mo kung eternity. Ang eternity, igsoon, wala na katapusan. Hangtod sa hangtod, mo na imong puyan. Hangtod sa hangtod, dili ka mabuhi. Unya karon ang atong kinabuhi, ikapokus ka dili lang. 70 lang. Kisay lugi, ikaw. Kaya imong kinabuhi, imong gihurot sa 70 years old lang, 60 years old lang. Pero wa ka kabantay, na ay kinabuhi nga taas kaayo, mag-prepare ang Ginoo para nimo. Pero ikaw, nag-focus lang ka, naglipay-lipay na ka sa mubo nga kinabuhi, and someday, di nimo maangkon ang eternity. Ang tao karnigson, nag-focus din sa 70 years old. Dili mali ang mga kinabuhi. Dili mali manarbaho, dili mali magnegosyo, dili mali mag-income og kwarta, pero unta imong sabton nga kana kinabuhi nga 70 years old, mubo ra kayo na, more than sa eternity. Nag-prepare ang Ginoo para nimo. Ang pangutana this morning, paunsa nimo gigamit ang 70 years old nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Pila ka times ka naghatag panahon sa Dios? Pila ka times na imong giuna ang Ginoo? Okay, Christians paminaw, you can enjoy this life 70 years old, pero istoryahan ka, mag-enjoy ka din kung someday mamatay ka. Kung imong yun, anong kinabuhi, direksyon, maglipay-lipay ka, imo lang kaabay, anong ginahuna, okay, you can do that, pero istoryahan ka, mamatay lang ka. Maabot ang panahon ng atong kinabuhi, putlon, anong kinabuhi ang atong kinabuhi, mawalat anong kalimutan. Kung ang imong focus karon naalang ka ni 70 years old mo po ra kay ni. Mo ra imong kalipay 70 lang. Ang Ginoo naghatag kalipay hangtod sa hangtod. Walay katapusan na kalipay at prepare para sa imuha. Unya karon nag-focus na ka diri sa 70 years old.
Nga igsuon ato masabtan karon nga buntag nga ang kamatayon tinuod kay naman naatay kinabuhi. And that's life. Mag-end na siya. O kana ka kinabuhi igsuon dili na nataman sa kalibutan. But ang Ginoo nag-prepare sa kinabuhi nga mao imong puy-an hangtod sa hangtod. Kang sa diin makauban nimo ang Dios hangtod sa hangtod. That's why igsuon this morning I encourage you. Mubo lang ang panahon ipagamit na sa Ginoo. Mubo na kayo 70. Kung isipon mo mubo na kayo 70. Pero imo ginahimo, imo lang ginapasabtan imong kinabuhi. Imo lang ginapamubuog sa imong kinabuhi. Mubo ra kani 70, so mubo ra kani 70. Adi pa sa bata ko 16 years old ko, yes, 16 pa ka. Basi pag 20 mamatay na ka. Ay basta 20 pa ko, basi pag 30 mamatay na ka. Kung imong isipon kani 70 years old, mubo ra gyud kani igsoon. Mubo ra gyud kani tinuod lang. Unya ang imong yun mong kinabuhi na mag-enjoy ka na, and then kung mag-enjoy ka, and what? Pag umang sa man, wala na, mamatay na yapon ka. Ang imong napundar, mabilin man yapon na. Ang kan mong gihimo, mabilin man na. Ang importante, igsoon, ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni ang pinaka-importante, life will be short. Ang atong kinabuhi, mumura yun kaayo. So that's why, samtang napakay panahon, samtang buhit na ka, ipagamit sa Diyos. Kanang 70 years old mo, ihatag na sa Ginoo. And I believe, ang tinuod nga kalipay is eternity. Naigsoon, una ka punto na kita, ang ganong naay kamatayon, tungod kinaay kinabuhi. Naay kinabuhi, tanan daw mamatay, tungod naatay kinabuhi. Ang tao igsoon, mamatay, tungod kinaay kinabuhi. Life is short. Maski pagpila ka itong edad igsoon, maski pagpila ay mong maaptan nga edad, ayun pa kung 100 years old ka, okay, maski ka na yung edad, mabubuo na yapa, tubangan sa Diyos. You know, igsoon, we have eternity. Amen. Number 2, kapag tugan, because of time. Number 2, open your Bible of Romans. Romans chapter 6, verse 20. Una nga puntos, ano may kamatayan, pastor? Ngano ang tao mamatay, pastor? Ato ko yan. Romans chapter 6, verse 23. Roma, kapitulo 23. Roma 6, 23. Pagyan na rin. Ganong na ikamatayo, number 1, because of life. Naatay kinabuhi. Number 2, ganong na ikamatayo, mga nagsoon, napabrihan. Roma, kapitulo 6, versikulo 23. Nana sa amen. Okay, the Bible says, ingon sa diya, for the wages of sin is what? Death. Now, pasanong na may kamatayo, number 1, tungod kinaay kinabuhi. Number 2, ganong na ikamatayo, tungod kay naatay sala. Tanawang Bible verse number 23. Kay ang bayad sa sala unsa man kamatayon na igsoon linaw. Tanan daw mamatay ano man tungod kinaatay sala. Ingon ang Bible na book of Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kay ang tanan nakasala o nagkabsan sa imaya sa Dios. At is written, there is none righteous, no not one. Walay matarong, wala bisan usa. So that's why the person will die. Tanan daw mamatay kay naman sad-an man ta. Naamatay sala. Isa pa ka verse, Romans 5:12. Romans 5:12, sino gamay? Roma, kapitulo 5, versikulo igsoon. Okay, Romans 5:12. Ika sa Bible niya. Romans 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, na usa ka tao nakasala, unyan abot sa kalibutan ang sala, napas daw ng masala, and death by sin, mamatay tungod sa sala, and so death passed upon all men. For all that have sinned, for that all have sinned. Tungkol igsoon, tanang ka makasala. Unya tungkol masala igsoon, ang tanang nga taong mamatay. Well, so number 1, ang kamatayon, naay kamatayon tungkol kinaay kinabuhi. Number 2, naay kamatayon tungkol kinaay sala. Mas ibang ingon ka, pastor. Mali, ito niya, tabok siya. Nabanggaan, patay noon. Mas kinagusay, pati kamatayon. Naay kamatayon na tulog. Nay kamatayon gi disgrasya, nay kamatayon nga any reason kamatayon ba? Kung isipon nimo, nayo sa nimo mata kung to, wala ka sa nakaw gabi para dito mamatay. Ayun, kung patay yun. Ito ko naatay sa na. Kung may bayan. Ay isang istorya, ano mo mga rin? Diya, ako ibalik, malingaw ang ban, wala ka mo. Kaya kanumog na, okay, hilong na ta. So wala ka mo, sige, padayon ta. Tama ni. Dahil sa istorya, wala na yung advertise. Kasi, pangalan nga Juan. Si Juan, gisundo ni kamatayan. Sa'yo ka kamatayan. Kung sa picture ba nga naay ka sungkod, hain tayo nga murag pang-tuba. Marag ka na rin. O niya karon si kamatayan, naas ko na sa balay ni Juan, kasi doon sa balay, adlaw niya mamatay siya ba? Tuk-tuk si kamatayan. Ayo, niya karon si Juan. Dali, apre sa putahan. Paglantaw ni Juan, uy,
kamatayan. Sa kamatayan, Juan, naako dali kay sundukon at tata. Ihangyo si Juan, sa kamatayan, dali lang. Pili ba kamatayan nga, musulod sa kasamong balay, dali lang. Ako lang talo, gigit ang biyahe, kapoy ka, sulod, dali sa kamatayan. At kung sa kamatayan silang balay, di palingkod niya, lingkod sa diya, kapag kitag pagkaon mo, yun ang aircon, nabugnaw niya, hangtod na sa kamatayan, pagkaon niya, nabusok. Karon kasi kamatayan, nakatulog man. Nakatulog sa kamatayan, kapoy yung biyahe niya. Siyempre, pag natulog niya, nakatulog siya, karon ikuha ng listahan. Paglandang sa listahan ng kamatayan dito, number 1 dito, Juan. Ala, ana si Juan, ako agong adlaw, sunduon na dito ng kamatayan, ako ang pangalan number 1, 3. Ang iyang himo, iris yung pangalan niya. Pero Roger, iris yung pangalan number 1, Pak. Iris niya, iris niya. Siyempre, ang si kamatayan, tulog man. Karon ibalik sa pinakaubos. Ibutang niya yung pangalan pinakaubos. Karon pagmata ng kamatayan, dali mo na kapit. Wala na, ay, dali nga, oy. Juan, salamat kayo, kaya kapahulay ko ba? Busog kayo sa mong gihanda kapag taon. Nakatulog ko kay Ayrton, imong balay, bugnaw kayo, nagutaw ko yung driwan, oy. Nakit-an ako, Juan, bukan kayo ka ba? Maayo kay kang katao. Kanang, ngayon na lang, ikaw kay number 1 lang kayo sa listahan. Ang ako na ko na, dili number 1, dili lang magkuha sa pinakaubos. Imbis sa lipay na, kaya bahala, giwala sa number 1. Ibalik na sa pinakaubos. Niyayas ka ba tayo, Juan, bukan na kayo ka. Di ko magsugod sa pinakauna, dito ko sa pinakaubos. Ang patay kapon siya. Kung sa'yo siya pasabot niya, ang kamatayan di grupukngan. Kung mamatay ka, patay ka. Kasi kung sa'yo rason. Ngayon ba, nakatay sila. Nakatay kinabuhi. Amen? Pati ba ikaw, nagkisiris sa number 1, di ba na ka pinakaubos? Pero di ba na magkamatay sa ubos? Kaya sa mga nakita niya pagkamaayo, patay ka po siya. Kung sa'yo nakuha ang lesson niya, kung patay na yun. Kung adla na gawin mo, ayaw na yung pagkikilitay. Tama? Naigsoon, mauna ang kamatayon. Kamatayon, maabot sa kinabuhi. And anytime, every day, maabot ang kamatayon sa mga kinabuhi. So the Bible says, tungod kayo na ating mga sarap. Naigsoon, ang kamatayon, istorya sa Biblia, is separation. Tama niya, tamang ang kamatayon, kung mamatay na, ang tao mamatay sa mauni. If the person died, ang tawag sa Biblia, ang kamatayon, separation na, ang imong lawas, ang imong kalag mo separate sa imong lawas. Mauna na ay tawag ng first death. Kung saan first death? Physical death. Kani imong unod, tungod kayo, gibuhat ka sa abog, mubalik ka sa abog. For example, ngani, mauni ang lungon, naadili ang minatay, naadili patay lawas tao. Kanang patay lawas ito, wala nagdira ang kalag niya. Nalagay na padulungan. Kung ganing lawasan niya, kilakan niya, bagwaon niya, bangon niya, dagan ang daan. Kabalong na kang na. Pero ang tao bagwas mamatay, separasyon na, pala sa Biblia. Once the people die, kung imong tanawon, kung ang tao mamatay, ikson, mo separate sa imong lawas, kaya imong lawas, kung sa kagwapa na, may-apan, pabarungan pa na siya, patay na yun na, wak na yun na buot. Wala man na kinabuhi. Mas kita kung sa kagwapa nimo, kagwapo nimo, pinakapintas, ang gold yung imutang sa imong lawas, kung mamatay ka, igo o tataman sa lungon, kaya imong kalagunin ay madulungan. O giingon sa Bible, tungod na imong kalag na amay sana, di pinipili sa langit, kaya ang langit, balaan ng lugar. Kung yung sa ko, heaven is a holy place. Bawat ang sala sa langit. That's why tungod kay makasala ang daigson. The Bible says ang imong kalag, ilabay ni sa linaw nga kalayo. Mao ni ang pinaka-worst sa kinabuhi sa tao. And you know what, Ison? Most of the time, ang tao nagaingon sila nga ako rin makaluwas akong galingon. Magbinod-an lang ko, Pastor. Pag pinaayon lang ko, Pastor, maluwas akong galingon. Pastor, wala na ko taong yatapakan. Posible maluwas ko, Pastor. No, dili, Ison. Na yung sa good example na. For example, kung nakakay sakit, asa ka mo doon? Asa wala rin yun, no? Dili, doktor. Kaya ang doktor, kung ano nag-eskwela sa imong kitawag na sakit, tama ba? Dahil mga doktor, kabawsa kung sa imong mga parts, kung sa ang kidney, kung sa ang liver, kung sa ang atay, kung sa ang mga parts sa imong lawas. Kung usa ka tao, adunay sakit, asa mo doon? Sa doktor. Nga naman, kahit tungod di nga makaya ayun ang iyang sakit. Ang ba, dili na sakit tayo, ikaw na ayos ng sakit. Wala. Every was nakakay sakit. Waag to kang doktor para maayo ka. Kaya di mo kaya ayon ang imong gitawag na kagalingon tungod na nakakay sakit. Mao na ang sakit sa pisikal. Pero sakit espiritual, igsoon,
dapat ato masabtan nga dili imong kaugalingon makaluwas sa imuha, dili imong kaugalingon igsoon na makahatag sa imuha kay kinabuhi mo na katapos naman. Naaman kay sakit mo na sakit sa sala. A sinful sickness, a sinful nature. Naatay sala igsoon o kailangan nato ang Dios para ang atong sala mapasaylo, tama ba? So that's why igsoon, number 1 point. Unang puntos, naay kamatayo kung naay kinabuhi. Number 2, naay kamatayo kung naay sala. Number 3, igsoon, tungkol sa imong sala, kamatay ka, ilabay sa impyerno, matagutin, ismauni. Nakita na sa Dios nga matulong ka sa impyerno. Ito sa Bible, igsoon, verse, ikatulong ang puntos. Naay kamatayo tungkol kay, asuman, naay kaluwasan. Ay, pasok kung saan ay kaluwasan, namatay, nga luwas. The death of the Lord Jesus Christ. Ang kamatayon ni Kristo sa cross sa Kalbaryo, igsoon, maunto ang naghatag og kaluwasan. Amen? Ganina, namatay ko kinay kinabuhi, mamatay ko kung kinaay sala. Na igsoon, naay kamatayon para naay magbayad sa imong sala. Di mo kaya bayaran ang imong sala. But ang Diyos kaya bayaran ang imong sala. Please open your Bible. The book of Romans, chapter 5, verse 8. Familiar verse. Romans 5:8. Ang igsoon, tanaw na niya. Hindi kayo pulong sa Ginoo. Romans chapter 5, verse number 8. Now always remember, igsoon, that salvation is through Christ alone. Ang imong pagsalig ang Kristo, mo'y nakaluwas kanimo. Romans 5:8. Talaga sa amen. Romans 5:8. At sa start. Okay, begin. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Na igsoon, unawa ha? Ino Bible, apan ang Diyos nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita nga makasala pa, si Kristo mamatay alang kanimo. Now always remember, igsoon, kita mamatay tungkol kinaay kinabuhi, kita mamatay tungkol kinaay sala. Pag igsoon, si Kristo namatay para ikaw makaangkon og kinabuhi. Right? Pasabto na to. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang kamatayon ni Kristo igsoon sa cross sa Calvary, ang iyang pagsakripisyo, ang pag-ulas sa iyang dugo, mao ang nungdan na kita kamaton sa kinabuhi nga walay katapusan. And always remember, igsoon, this kind of death, igsoon, is to give us eternal life. Now always remember, na ay igsoon kamatayon tungkol kinahatay tawag nga kaluwasan. He paid for our sin by His death to the cross of Calvary. Ang atong mga sala ginayaran ni Christ fully in the cross of Calvary. Ato ng Biblia, John chapter 14, verse 6. Only Jesus Christ can give us salvation, His Son. Only Christ can give us salvation. Only put your faith in Christ, His Son. Dahil ang masabtan na natin kinabuhi mo na yung katapusan. Muna kaming sa kita sa Sunday School class. Paatay ulit ni His Son. John chapter 14 and verse number 6. Okay? John 14:6. Nakang Biblia niya. Nanakas, amen. John 14, verse number 3. Okay, ako muna, start. Okay, begin. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. The Bible is on John 14:6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, the Bible says, Jesus, na iyong ngadto kaniya, ako ang mao ang dalan, ang kamutuoran, o ang kinabuhi. Walay tao nga nagaadto sa mahal, apan pinaagit kanako. So, many times, nga atong masabtan gikan sa pulong sa Ginoo, nga ang atong kaluwasan naalang gyud diha ang Hesus Kristo. Amen. Ang atong pagsalig ang Jesus Christ sa pagdawat ang kaniya igsoon, the Bible says, we have eternal life. Naangkon ni igsoon ang kinabuhi nga walay katapusan. Simple kayo igsoon ang kaluwasan. But you know what? There are many people today na nagatuo sila igsoon nga ang ilang maayong binuhatan mao'y makaluwas. Tama? Pastor, kung wala na mo'y tao nga giapakan, maluwas ko. Pastor, wala na ko siya ginaaway, maluwas ko. Pastor, pag ginutan na ko, Pastor, maluwas ko. Igsoon, hindi na biblikan. Isulat na nga, na-verse sa Bible, na dili maayong binuhatan makaluwas si mga kaoblihan. Titus, kung gamay. Titus 3:5. Titus 3:5. 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James. Okay, Titus, Philemon. Okay, after book of 1 Thessalonians, 1 Timothy, Titus. After book of 2 Timothy, Titus, chapter 3, verse 5. Now, igsoon, always remember this, dili ang maayong binuhatan, ang makaluwas ka nato. Yes, dili mali ang magbuhat og maayo, but ayaw i-appeal sa kamay, ayaw iuputan sa kaluwasan. Amen? Good works. Nawala, chapter 3, verse 5. Nanakasi, amen? Ato masabi, start, begin. Not by works of righteousness which we have done,
But according to His mercy, what? He saved us by the washing of regenerations and renewing of the Holy Ghost. Next sa His Bible niya, dili sa imong pagkamatarong ang atong binuhatan apan sumala sa iyang kaluoy siya miluwas kanato. Remember, Igsoon, tupot mo may ang atong ginawag Igsoon na mayong binuhatan bunga na sa kaluwasan. Pero kung maingon ka nga ang kaluwasan pinaagi sa mayong binuhatan supahin sa punong sa Ginoo, kaya naman ingon ang Bible diri naluwas na katungod sa iyang kaluoy o dili sa imong mayong binuhatan. Sa isang minaw, dili ko agad sa mayong binuhatan. Dili nali nga magbuhat kag maayo. Pero ayaw imutang sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan asa naman naalang ang Kristo. Sa mga verse sa Gabriel, sa mga verse Ephesians 2:8 and 9. Ephesians 2:8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Now Igsoon, familiar verse ni siya, makatabang ni nato. Ay ang atong kinabuhi ng kalutana, posible ugma, mamatay ta, pilang adlaw, mohanaw ta, mawala na atong kinabuhi. But I'm telling you, Igsoon, na imong kinabuhi, ayaw sayang-sayangin na. Naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, naay plano ang Dios kung tawag ang kinabuhi Igsoon, and that life will be used by God. Chapter 2 verse 8 and 9. Wala na kasi, amen. Let me start. At sa begin. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Next one, the Bible says, tungod sa grasya, kamo nang aluwas, pinaagi sa usaman, pagtuo. Wala din ko Ginoo Igsoon nga pinaagi sa pagtuo sa maayong binuhatan. Wala. Ingon Bible ni kamo nang aluwas, pinaagi sa inyong what? Pagtuo. Grasya lang sa Ginoo Igsoon ang kaluwasan, pinaagi sa inyong pagtuo. Next word, tama niya. In the Bible na verse number 8, the Bible says, o kana dili sa inyong kaugalingon. Mauna, kung ang tao na ay sakit, di niya kaya ayaw niya sakit. Kailangan sa bahag sa doktor. So ikaw na ay sala, di niya mo kaya bayaran ang imong sala. Kailangan niyo mo si Kristo. Amen? Nakuha na to. Dili imong kaugalingon. Many people to them, ingon sila, Pastor, ako lang yung kaugalingon makaluwas. You know what? Kana makatawa di naluwas. Pag iyong Bible, Igsoon, dili sa imong kaugalingon. Tawa, verse number 8. Tawa na, verse 8. Dili, o kana, dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios. Ang tao, mauli lang mga sila'y malikamo, pamaluwas sila. Isa'y hago sila. Samantala sa'yo, sa Diyos, o sa naman, regalo lang. Ang kaluwasan sa Diyos Igsoon, regalo. Pero sa tao, matawanan mo una, ang ilang kaluwasan sila'y maghago. Sila'y maningkamot, para maluwas sila. Pastor, musimba ng duto, mga lagad ng bukasor, magbuhat kong maayo, basi maluwas ko. Dili Igsoon, ang kaluwasan, regalo. Once we are gift, Igsoon, eternal life, regalo na siya. Once kung imo ni maangkon, Igsoon, walay mayong binuhatan ang makapaluwas kanimo. Always remember Isaiah. Yung Bible to, ang atong mayong binuhatan, kusama sa hugaw nga trapo. Kung yung ingon ka, mayong binuhatan ng kaluwas, dili na mao. Tingnan mo, yung Bible niya, not of works. Now, verse number 9. Wala ka na human. Verse 9. Alawa ang Biblia. Dili sa mga buhat. Nga naman, basin adunay tao kung magpasigarbo. Kung mataigsoon ang kaluwasan, gihimo sa Ginoo nga regalo para walay manghinampok. Kung na ikaw, kung buntag luwas na ka, di ka magawas ang simbahan na, mahingaan, luwas na ka mo, pero di ka makapanghambog. Kaya naman, grasya naman sa Ginoo. Wala na kay gihimo nga maluwas ka. Ang imo naman gibot, ikaw naman kanilawat kang Kristo. Imo naman ginawat ang regalo. Ang regalo mapili po maangkon sa uban nga tao. Always remember, walay mayong binuhatan makaluwas sa nimo. Para Bible Igsoon, ang imong pagsalig, pagdawat ng Jesus Christ, mao na ang time ng imong mapasabtan Igsoon na anak ay kinabuhi nga walay nagapon. Pero Igsoon wala siya. Ang tinuod nga luwas na kabaguhan. Ang ebidensya sa tinuod nga ay kaluwasan ay kabaguhan na. Ako sa dinaluwas ko, ako faithful magiging sa oras ako ang gilikanan. Nanad ko may simbahan, nanad ko may sa mga religion. Every Sunday, mamatagin may sayo, kawon may malimba, ganyan na. Ang papa, siya ang nagalit sa akong simbahan. Ang mama, nagadawag ng kwarta, siya ang tesorer sa akong simbahan. At alam ko din, mahimo sa akong simbahan before. Faithful din dito. I know you saw the Bible sa diya nga naluwas ko, when I was 18 years old, November 2008. Naan ko na akong kaluwasan. Sa among simbahan sa una, wala akong masama sa Bible, wala akong ampo, mga akong kaon, kunya, mukha ko nagmula ko sa balay, ano na, kunya, ang musimba ko, pinagbusan ko, kay, kung ikaw musimba, yakan mo kang tubig, kasama tayo, tubig ka, musimba ka, simba, nagig ka, musimba, kay pinagbusan sa simba ba?
Walay kabaguhan sa akong kinabuhi. O yun, so sa diyan naluwas ko. Dito lang nakita na kabaguhan. Kaya tinuon ng Biblia. Kasi diyan naluwas ka na ay kabaguhan sa kinabuhi. Ang daan ng mga utang mawawala o baguhon sa Diyos. Mauna ang resulta sa kaluwasan. So that's why, ngayon sila, Pastor. Wait, na may verse sa Bible, ngayon sila, Pastor. Patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Tinuon man. Dili ba ako Biblia? Tinuon na. Book of James ako na. Book of James, patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Tinuon na. Kung dili sa kaluwasan. Kaya samtang natuo ka, naluwas na ka. Pero kung piki yung pagtuo, ito bago. Kung piki ang imong gitawag na pagsalig sa Ginoo, walay kabaguhan sa kinabuhi. Tingnan naman, ang tinuod nga pagtuo sa Ginoo na ay kabaguhan. And you know what? Hinay ang imong pagtuo mao nay bulig sa imo nga magbuhat kag maayo. So ibig sabihin, ang maayong binuhat sa mana bunga lang na sa kaluwasan. Amen. Ibig sabihin ang kaluwasan mo na angtod, mao na ang first mo nagtabo sa imo na luwas ka and then nagbuhat kag maayo. Now, layo sa kanistrasyon rin. Kamalukod, ano ko, mga many times, pero ako ibalik sa inyo, nalaya na siya. Okay. Ako nindot kayo ng ilustrasyon na masabta na ito, nga dili dod maayong binuhatan ang nakaluwas ni mo. Mga ni, nakada ka naman yung ilustrasyon. Based sa science, na ay upat ka kingdom. Kung ispila ka science before, masabta ni mo ni. Sa science ay tawag nga mineral kingdom, tama? After mineral kingdom, ay tawag nga plant kingdom, sagpot. The next kingdom is what? The animal kingdom, mga hayop. And the fourth kingdom is what? The human kingdom. Next kingdom dali. Agi ko wala. Ako lang dito. Ako lang balik dali. Okay? Muna yung basic science. Unya, basic science so na ay tawag na upat na kingdom. And basic science so mauni. Ang tanan nga naa sa taas, maoy maningkamot para sila mabuhi. Nakuha to, na ako explain mga idol. For example, ingani, ang sagbot musok-sok og minerales para ang sagbot usaman mabuhi. Tama ba? Now karon, ang kabaw o baka maningkamot o kaon sagbot para ang kabaw o baka usaman mabuhi. Tama ba? Now karon, ang tao iyawon niya ang baka o ang mga hayop para ang tao usaman mabuhi. Sakto ba ang dagan science? O sakto karong nga tawag yun. Ang tanan nga nasa taas maoy naningkamot. So, ato'y try balik kung unsa katawanan ba. For example, ngani, ato balihon, ang naa sa ubos, maoy maningkamot para mabuhi ang nasa taas. Atong tagalog plansya, mali. For example, kaning gitawag ka mineral kingdom, kaning gamot, maningkamot ni siya, nga mosulod sa mga lawas sa sagbot para mabuhi ang sagbot para okay pa kung siya ang maningkamot, masabdan para ito na. Ikaduha, mao ni. For example, kaning sagbot, mao ni maningkamot mosulod sa tiyan sa baka o sa kabaw, murag katawanan na. Di ba nagtabo, di ba? Kung katubalihon ba kung nasa abo sa maningkamot? Now, muna yung pinaka-verse 3. For example, ang mga hayop, ang baka, kabaw, kanin sa mana. Kung ang baka karigson, kung siya ang maningkamot, ihaw niya kabalingon at ataro niya kabalingon para musuot sa tiyan sa tao. Kung siya tabo, katawanan nila. Kung di naman tabo, liman ka, ang sagbot, siya'y maningkamot, musuot sa tiyan sa baka. Imposible. Ang baka, ihaw niya kabalingon at taron, siya'y musuot sa tiyan sa tao. Kaya naman, ang ubos na yung gamot. So based sa science, mali dito. Mali ito sa ubos ang manikamot. Based sa science, ang tahanan sa taas, maoy manikamot para mabuhi. Nakuha, no? Now, naamag isa ang kingdom na wala gyapin sa science. Unsa na? That is the eternal kingdom. After sa mineral kingdom, plant kingdom, na ay tawag ng animal kingdom, and then the human kingdom, then the other eternal kingdom na adito ang Diyos. Now, kung imong isipon igsoon, kung imong kagalingon, kung imong kibutang imong kagalingon, ikaw nga tao nga nasa ubos, ikaw maningkamot para makasulod sa itawag eternal kingdom o gingharian sa Dios, katawanan kayo na. Pero mao na ginahimo sa tao, maningkamot, magbuhat og maayo, magsimba para makasulod sila sa gingharian sa Dios. Kung imong tanawon, baliktad siya, katawanan siya, tubangan sa Ginoo. Mura siya og ang sagbot sa tiyan sa baka, ang baka giyaw ang magalingon. Isus tiyan sa tao. Naigsoon mao ni. Ang kamatuoran mao ni. Ang Dios na taas, siya ang pinakataas. Unsa gihimo niya? Ang Dios na nasa taas maoy na ring kapot para ikaw mabuhi. Ibig sabihin, dili ang imong pagpaningkamot, dili ang imong buhat og maayo nga ikaw mabuhi sa eternity. But the Bible says tungod sa gugma sa Dios, siya ang naningkamot.
Kung sa gibuhat niya, iyang gihatag si Jesus Christ tuwa para mamatay, ginugong, mabanaw para sa imong sala. Para ikaw, igsoon, makaangkon ka kinabuhi nga walay katapusan. Ibig sabihin, hindi na ka maligkamot. Hindi na ka magbuhat o maayo para maluwas ka. Ang kaluwasan na ang Kristo ang gihatag sa Diyos sa solusyon nimo para ikaw mabuhi hangtod sa hangtod. By the way, igsoon, mao na pinakadabes sa lumasabtan karong mabuntag nga ang Diyos maoy nalingkamot ug dili kita. Sa tinuod lang atong kinabuhi, di man ta ang atong impierno ang atong langit. Sa tanang imong nahimo kasala sugod pa bata nimo, pagdako nimo hangtod karon ang tanang sala nga maghimo, di ta ang makasuot sa langit oy. Pero yung Bible igsoon, ang Ginoo mo ay nangitag pamaagi para kita igsoon makaangkon sa kinabuhi nga walay katapos. Ang Ginoo nga ningkamot, ang naa sa taas mo ay nangkamot igsoon mo na ang Dios. Siya ang nangkamot para sa man, ang tao igsoon makamaton sa kinabuhi nga walay katapusan. That's why in the Bible nga, but the gift of God is what? Eternal life. Ang kinabuhi walay katapusan, pinaagi lang sa pagsalig ng Kristo o naatay kinabuhi nga walay katapusan. Roman po igsoon sa Sabtandri, naatay kaluwasan. Una-una ang kaluwasan, dili sa tawag maayong binuhatan, but pinaagi sa pagsalig. Dalawa, ang kaluwasan po dili pinaagi sa bautismo. Ganita. Next Sunday, next Sunday, sa naman na to, is Baptism Sunday. Ato ito ng Biblia. Open up your Bible book, Acts. Acts chapter 8, 18. 18:8. Acts 18:8. Ano ba yan ha? Acts chapter 18. Now, yung open up Bible so Acts 18 verse number 8. And then, dali ko mag-end so this morning. Now, ang atong kaluwasan, dili, pinaagi sa may pinuhatan. Ang atong kaluwasan, pinaagi sa bautismo. Ato ang kinani. Acts 18:8. Okay, kung harap ka sa amen. Acts 18:8. Kunaan na, atong basahan on the start, begin. And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house. And many of the Corinthians hearing, believed, and were what? Baptized na Ikson. Kani nga pe, kani Ikson, verse sa Bible, ano mo din Ikson? Ang si Crispus, chief ruler of the synagogue Ikson, ngayon sa Bible din the word believe. What is the word believe? Nisalig ang Kristo. Believe on the Lord Jesus Christ and on His house. With all His house. Now, before pa siya gibaptize, sinabong siya, nisalig siya. Nakuha na to, nituo si Crispus. Mao na ang example sa book of Acts. And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believe on the Lord Jesus Christ and with all His house, and many of the Corinthians. Di lang si Crispus. Ang mga tao po sa Corinto, yung dira, hearing, nakadungog sila, believe, and the next word is what? Were baptized. Now, bilang Ikson, before ang tao baptismuhan, kailangan maluwas na. Oh, please, open your Bible. Ito po Matthew, chapter 28. Ito, bilang ulit. Matthew, chapter 28, verse number 20, 19 to 20. Now, Ikson is a good thing today, natamasabtan rin. Una, sa tuwang tinawag na simbahan, huwag nag-baptize ang bata, ay naman, ang bata huwag nakasabot. Unsay kaluwasan. Kaya sa Biblia, ang tinawag na bautismo, katong nakasabot na sa kaluwasan. Matthew chapter number 28, verse number 20. Now, ato na again Ikson, 28, verse number 20. Okay, 28. So, sa verse number 19 and 20, okay? Mauni ang Great Commission. Mauni ang tinawag Ikson na buhat sa simbahan. Okay, verse 19, nasa amen. Ready start, begin. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Next one is Bible, yeah. Go ye therefore, first word, and teach all nations. Ang Bible, nagtudlo siya, kapag nakaw kamo o itudlo o isangyaw ang maayong balita. Now, after igsoon ang tao makanoog sa maayong balita, udawat kang Kristo, the next niyang step sa iyang pagbaling sa man is what? To be baptized. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. No, Ikson, ibig sabihin, ang bautismo Ikson, dili na mahimo Ikson na makapaluwas sa imuha. Kaya naman, ang bautismo tubig na maguna. Tama?
And then, throughout the Bible, mali, sa Biblia, igsoon, kung imong tanawon, ang bautismo igsoon, bunga ka na sa naangkon mo kaluwasan. Ibig sabihin, kailangan mo na buhaton tungod kay mo na ang tawag ng first step of obedience. And every saved people, now, pinagok of Acts, tagat example nito, ano nagyaan ang kinabuhi ni Crispus. Si Crispus, sa Bible niya, nituog, ni-believe kang sa Ginoo, ibigog ng kanibalay, and then, men of the Corinthians, hearing, believe, and what? Baptize. So that's why igsoon ang bautismo dili makaluwas sa imo, pero ang bautismo igsoon mao na ang first step of obedience kasundo nimo ang Dios sa imong gitawag nga kinabuhi. Pero igsoon mo ni, many times ang gitawag nga baptism sa Biblia is identification. Now, kasi nga pastor, nganong wala man taga-baptize og baby? Una igsoon ato masabtan sa Biblia walay bata gibautismutan. That is a real point. Mao na pinakapunto sa Biblia. Ikaduha, ang bata wala man nakasabot. Ang Bible ingon man go into all the world and teach man, tudloan na nimo siya, i-preach, pasabton nimo siya. So that's why ang atong bata dili kung nakami batang gagmay dili wala talaga i-baptize pero i-dedicate na siya. Dedication. Sa Bible na ay word na dedication. Kung remember kay Samuel, dedicate sa iyang inahan. So that's why dedication is a very important pero dili daw tawag na baptism. Kaya ang baptism igsoon throughout the Bible, dagko na o nakasabot na kung unsay kamatuoran. Now, look at the Lord Jesus Christ. Kung imong pangutanon si Jesus Christ, for example, ato inyo na Tagalog punto ni, kung maingon ta nga ang bautismo makaluwas sa imo, ang pangutana kay si Kristo ni bautismuhan man, naluwas siya. Dili pwede. Kay si Kristo wala may sala. Kanong kailangan man siya maluwas? Sa ato pa, ang pagbaptize si Jesus Christ sa mauli, ipakita na niya ang tanan nga nagtuo sa iya, isalig sa iya, mamatay ka, ilubong ka, unya, mabanhaw ka someday, kauban ang Diyos. So walay counted ang bautismo igsoon sa kaluwasan kay nga naman because ang atong kaluwasan igsoon is nagbase lang na sa imong pagsalig, pagtuo ang Kristo o dili sa atong tawag na pagbautismo. By the way, igsoon, baptism is just like a wedding ring. Walang siwa. Kaning wedding ring ba? Kaning wedding ring igsoon, napakita na siya na ako minyo na. Mas kaasa ko mo adto, nana ko tawag igsoon nga asawa tungod kay namay ebidensya. Mo man ebidensya ba? Nga nana ko asawa minyo na ko. Pero maski wala ko wedding ring, dili ko single oy. Minyo na gyapon ko, amen. Dili ka wala na siya wedding ring. Dili na siya minyo gyapon ko, maski wala ko wedding ring, minyo na gyapon ko. So ibig sabihin, makita na ako ng wedding ring igsoon, ako na ginasuot na naman, nagpamatuod lang ni siya nga minyo na gito. Now, mo sa atong tawag na pagtulunan, ang bautismo mo lang nga murag wedding ring ba? Ipakita lang nga nimo nga naluwas na ka. Maski wala kay bautismo, luwas na gapon ka. Ato yung mga gamit. Pero yung igsoon ka ng bautismo, nagpakita na niuyon ka igsoon, na imong naangkon nga kaluwasan, tinuod na siya, o giproblem mo na sa mga katawan na malibot sa imo, na tinuod na ka nakaangkon ka Kristo. It is show, identification na, nga naa na kay salvation. So, dili part ang atong itawag igsoon throughout the Bible, di ka makakita igsoon na ang itawag ang kaluwasan, pinaagi sa bautismo. Ay, ano ba isang verse mo yan? Acts, chapter 16. Acts 16, and then mamala ko diri. Like son, hope this morning, if you are truly saved, kung luwas na kayo son, kung mapa ka na-baptize, then get baptized, makatabang ni sa imo, maging part ka sa gitawag igsoon ng local church. Okay? Acts chapter 16. Basta ka example, verse number 30 down to verse number 33. Okay, Acts 16. Acts chapter 16, verse 33. Okay, 33 ka? Acts 16. Verse number 33 down to verse at sugod sa 30, okay? Kung nalakas sa amen. Ito sa sabay, start begin. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Verse 31. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Ay, so lang daan ha. Verse 30. Na Philippian jailer, naunala siya, Sirs, unsa man akong buhaton para akong maluwas. Ang tubag ni Paul and Silas, 31 dia. And they said, Believe on the Lord, saman, Jesus Christ. Ningon ba si Paul sa iyo, okay? Tuo kang Kristo, ya, bautismo para maluwas ka, wala. Ingon mo, Bible God, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Nawa ni, after naluwas ang igsoon ang Philippian jailer, our next phrase, nawa niya, verse 32, nawa na, 32. And this spake unto him the word of the Lord, unto all that were in his house. Verse number 33. And he took them the same hour, pareho lang ang oras of the night, anong gabi una, and washed their stripes, and was naman, baptized
and he and all his straight way. Dirikson, the Bible says, ang iyang baptism dirikson after sa naluwas, yung Bible dire, naangko niya si Kristo niya. On that night, nagbabaptize siya. Ngayon, it is show obedience. Nga nakita niya so na nakaangko niya sa kaluwasan. Pero Ikson, dili maluwas ang tao sa baptismo. Dili maluwas ang tao sa mga kinuwatan. Always remember throughout the Bible, ang atong kaluwasan, naaragyo diya ang Kristo. Why? Because namatay siya para sa imong mga sala. Nga may kamatayon, number 1, tungod kay naatay kinabuhi. Number 2, nganong naay kamatayon tungod kay naatay sala. And number 3, so may kamatayon tungod kay naatay kaluwasan. Jesus Christ paid it all. Ang iyang kamatayon sa cross sa Kalbaryo, naunta kita ang mamatay, naunta kita ang inansang, naunta kita ang magsakripisyo. Pero tungod sa gugma sa Diyos, tungod sa iyang kaluoy, tungod sa iyang grasya, Ikson, the Bible says, pinaagi ang Kristo, Ikson, nakaangkutan, kinabuhi, na walay katapusan. Ayaw kalibong, Ikson, ang kaluwasan, simple lang. Sa ligi, the water of Jesus Christ, ang tawag ng kasing-kasing. And the Bible says, and you will be saved. Maluwas na. Muna kasimple ang Biblia, muna kasimple ang pulong sa Ginoo. Dili ang bautismo, dili ang mayong binuhatan, but pinaagi na Ikson, diha na yun kang Kristo. That's why, if you are truly saved, in the Bible diha, you need to be baptized. No, dili para maluwas ka, para mapakita Ikson na naanak ay kaluwasan. It will show for us that if you are saved, we follow Christ in water baptism. No, o mo na Ikson, ang may nabo sa tuminawag kinabuhi sa diya kita nakaangkon sa kaluwasan. After na Ikson, mabaptize ka, and then the word disciple them, teach them. Muna after ka maluwas, baptismuhan ka, and the last, i-disciple ka. Ano man, para makatuon ka sa mga butang na naa sa pulong sa Diyos. So that's why, that is the great commission of the Lord na atong buhaton as Kristohanon nato ka kinabuhi. So that's why, in Bible Lekson, ang usa ka Philippian Lord, naluwas siya, and then, di ba kung nakimalay, nagiging sa Bible Lekson, na-baptize sila. So muna, ang pulong sa Ginoo, karon kita mag-apo na, let us pray. Every head bow, every eye closed. Let us pray. Father Heaven, Lord, salamat kaayo sa mga kaayo, Lord, sa mga kinabuhi. Lord, di ka mamasabtan kung sa'yo value, Lord, sa mga kinabuhi. Hangtod, masabtan ang mga kamatayon. Lord, salamat sa Biblia na always nagaparimahin sa mo, Lord, and ever kung maabot pa ng kamatayon sa mga kinabuhi, Lord, na ay langit na nagpaabot na mo. Lord, salamat sa kaluwasan nga libre, regalo, dili na angay haguan, dili na angay trabahoon, Lord. Ba't kini amo ni maangkon tungod kay misalid niya kanimo. Lord, salamat sa Biblia na always nagaparimay sa mga, Lord God, na among kinabuhi o mumo ulit ang kalibutan. Maamot ang panahon, Lord, na bawion na nimo among kinabuhi. But salamat kay Lord, na ay Biblia nagtudlo na mo, o someday maangkon na mo kinabuhi na walay katapusan. Maangkon na mo, Lord, ang langit na imong giandam para na mo. Lord, this morning, wala ko kabalo kung kinsa ang nakaangkon na, kung kinsa ang wala pa. But I believe, Lord, nakita ni mo mga kasing-kasing, matagkalag, karoon ng God, nabuntag. Naapay mga tao, Lord, na wala ko nakapatuloy kay Kristo. Naapay mga tao, Lord, na dili ko fully, na nakasalig, nakadawat na nila. Lord, unta, ito magkakontinue, magkapanalangin sa mga kalusa, Lord. Kung naa na may nakadawat, Lord, kung naa na may naluwas, and then wala ka na-baptize, Lord, ikaw magkakonvict sa nakasing-kasing, Lord God. That they follow the water baptism, Lord God, to show that you are saved, to show that you are part in the local church, Coastline Baptist Church. Salamat, Lord God, sa tinaagi ni anak, Lord, nakasabot mi sa sakto o tama ang pagtulungan. Lord, sa una, libog mi, layo mi sa kamatuoran. Salamat karong nabuntag, Lord, sabta na mo, nga ikaw ang naningkamot. Dili kami ang maningkamot, Lord, para makaadto sa langit, at ikaw ang naningkamot, Lord God, para kami, Lord God, makaadto sa imong ginharian. Lord, salamat din kayo sa mga kong ang gugma, haray ka na mo. Imong gugma, Lord, na walay makatupong, gugma nga walay katapusan, gugma, Lord, na imong ipaabot ka na mo, Lord God. Lord, salamat kayo sa libre nga kaluwasan. Salamat sa matag usa, Lord, na naadri kang mabuntag, na ako pag-ampo, Lord, unta, nakatuon sila. Na unta, tagaan ang value ang kinabuhi, Lord. Kaya tungod, bubuk lang ang kinabuhi, maabot ang panahon, Lord, mawala na ang kalibutanan. And Lord, kung naamay ng alagad before, nag-undang na, o maybe naapay gusto mga alagad, Lord, taguga ng kasing-kasing, Lord, na magpagamit sila. Himuon, Lord, nga sundanan ang kinabuhi ay mong ikahiram sa mga, Lord God, within 70 years old, Lord. Panghimo na mo ang amo ang ay buhaton para kanino.
Lord, nangini ang matag usa ka mabuntag. We love you because of first love us. In Jesus' name. Sabi ko sa ulo igsoon, tiyong sa mata, wala maglantaw. Every head bow, every eye closed.